Nag-celebrate kayo ng 10th anniversary nyo sa Cavite with the concert. So, pwedeng pakwento lang ng experience. How important is it for you guys? Sobrang monumental yung moment na yun para sa amin. Kasi syempre, una sa lahat, hindi namin nakalain na 10 years na kami. Alam mo yun, akala namin nung umpisa. Akala namin hanggang ngayon, medyo parang bago-bago lang kami. Pero nagulat kami na 10 years na pala kami. And syempre nung 10th year anniversary namin, sobrang overwhelming kasi hindi din namin inaasahan na talagang ang daming taong pumunta, as in sobrang dami. And kami mismo yung nagulat, parang na-overwhelm kami na ang dami nila. Tapos yun, syempre sobrang enjoy, ang dami ding mga pangyayari dun sa mismong event na yun, kaya sobrang saya namin. And nabanggit nyo nga parang mag-focus na kayo sa mga original songs moving forward. So, working with Cornerstone, how do you think will that help? Syempre, alam naman natin lahat gaano kalakas ang Cornerstone. And syempre ngayon na may dalawa na kaming management na tutulong sa amin. Sabi nga nila, 2 heads is better than 1. So talagang sobrang, actually, kami naman sa part namin, kami actually yung kinakabahan kasi kami yung medyo baka mahirapan kami sa sobrang lala ng mga mangyayari. Pero yun nga, kaya sabi ko, dahil nga talagang tagal-tagal na rin namin talagang inaantay na talagang may tumulong din sa amin na, alam mo yun, yung gusto namin kasi talagang sumabog talaga. Yun talaga yung pangarap namin. So, ngayon na dalawa na yung powers na meron kami sa likod, alam mo yun, sobrang saya namin. At sobrang thankful namin sa mga taong naniniwala sa amin. Hindi nila alam kung gaano ka laking part to sa career namin. Yan. And lastly na lang, syempre daming musicians sa Cornerstone. Anyone that you admire or want to work with sa mga existing siguro ako sa ngayon ang nakikita ko parang ang ganda gumawa ng song with RG ng I Belong to the Zoo dahil sobrang malungkot din yung mga kinakanta niya, so feeling namin sobrang lungkot siguro nung magagawa namin, feeling namin. Alright, thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you. Hi, congratulations. Ayan. So for my first question, now na part na kayo ng Cornerstone, we all know na yung Cornerstone home of the best singers yan sa Philippines. So who among them, yung mga artist talaga ng Cornerstone, yung gusto nyo makasama, maka-perform, maka-jam? Ako siguro personally, ang isa sa mga pangarap kong maka-jam talaga si KZ. Kasi grabe siya mag-perform, so parang feeling ko pag nakagawa kami ng isang performance na ganun. Basta feeling ko sobrang astig na. Yun na. How about you others? Ako actually same din kasi yun, napanood din namin siya ng live. Parang sobrang hype niya mag-perform, so parang wala siyang pake sa sa mga tao. So yeah. Actually, same. Magkakapareho kami ng mga utak minsan talaga. KZ man, kasi actually naalala ko kasi nag-gig kami sa Isabela. Kasunod namin sa sabi ko, no? Solid siguro pag nakatugtog na natin to. So, ayun, stage performance rin talaga, grabe. So I think mamamatch niya rin yung energy or mamamatch ni Jai yung energy niya when it comes to live performance. Yeah. 10 years in the industry, ano yung mga learnings ninyo na natutunan, and paano nag-evolve yung music ninyo after 10 years? Siguro mga learnings namin, na siguro dapat mas pumayat kami ngayon. 10 years. 10 years na rin kasi na 10 years. Oo, 10 years nang wala. Pero ayun, siguro, patience. Patience and yung, syempre yung pakikisama siguro sa lahat ng tao, especially sa mga pinupuntahan ng mga lugar. Dahil sobrang dami na rin namin napuntahan ng mga iba't ibang lugar, and siguro sa tagal namin sa industry, nakita na namin na dapat talagang sa lahat, syempre. Kailangan
maging magalang ka sa lahat, maging mabait ka sa lahat. Kasi you never know who you're talking to. Alam mo yan, ganun. Siguro yun. You How know. about the music? Sa music? Sa music, parang feeling ko nag-evolve din yung music namin personally, isa't isa. Tapos ngayon kasi dati, ang process namin ng paggawa ng kanta, parang ipapasa yung isang kunyari, may nakumpose akong kanta, ganyan, sasabihin ko sa kanila. Ngayon, more on collaborative na talaga kami gumawa ng kanta. Yung mga, ano namin kanina, yung mga, isa sa mga tinugtog namin kanina, yung Mistoyo, ano yun eh, ginawa namin yun sa Zambales. Oo, music lockdown. Sa Zambales, before pandemic. So, feeling ko yun yung nag-evolve, yung hindi na kami gumagawa ngayon ng kami-kami lang. Pero meron pa rin naman. Meron pa rin naman mga ganun. Pero more on pag nag-decide kami na parang, gawa tayo kanta. Okay, ganito. Uupuan namin siya, parang gano'n. Mas ma-effort kami ngayon. Kasi dati yun, parang iintayin lang namin na merong may isa. gumawa ng isa. Pag wala yung isa, wala. Ngayon talagang, gawa tayo kanta. Tapos yun, isip kami ng Isip topic. concept, isip ng tunog. Yan po. Aside from yun, meron bang other na parang rebranding na magaganap now that you're part na ng Cornerstone? In terms of the music, yung image, yung format. Siguro po, eventually, yeah, of course, magkakaroon ng mga rebranding. Lalo siguro namin papapugiin yung sarili namin. Hindi, pero kasi, usually po kasi, masasakit yung mga nire-release namin. Yeah. Pero our latest single, In Love naman. In Love naman. So, di natin alam ba kayo next In Love or masakit ulit. Ako din. Ako naman, personally, ang gusto ko talagang maging rebranding ko, pumayat ako. Yun talaga. Sorry, sobrang vocal ko doon kasi gusto ko talaga siyang mangyari. Gusto ko talagang makita ng Pilipinas na papayat talaga ako. Alam mo yun? Kasi sobrang tagal ko na nagpapayat. Tapos hindi talaga nangyayari. Pero medyo naman, medyo ata. Thank you and congratulations. Thank you. Salamat. Hey, mabuhay. Hello po. Congrats. So, Thank you po. tama ba yung the last song you had, your own composition yan? Tama ba? Opo. Pero ano po yun, yung bridge part yung talagang sinulat namin doon. Kasi yung song na yun, binili namin from Sir Tiny ng... Asan doon si Sir Tiny ngayon? Di ba A&R na siya? Somewhere. Basta si Sir Tiny, yun, kung kilala niyo po. It was a collaboration. Yeah. Okay. And then yung portion nung parang may spoken poetry. Ayun. Yeah. Sa'yo, Yan ang origin. Yun, opo. bakit nyo may ganyan na? In fairness, parang maarte ka dun sa part na yun. Talagang ano po, ramdam na ramdam. yun po yung siguro may personal na na touch yung bridge. Actually, kasi yung bridge talaga yung kinopost natin talaga. Sa church niyo yun na nangyari. Ayun. Mas dinagdagan lang namin ng flavor pa. Parang kinoncept namin na yung concept mismo ng song, tapos dinagdagan namin para mas sumakit palalo yung kanta. And ganun din ba, like in the future, may parang, it's not only parang focus dun sa song, but also injecting spoken poetry or something Siguro like po. that? Pwede. We're not close to any concept naman. Kumbaga, hanggat kayang mag-surprise. Kasi meron kaming mga songs na with rap parts. Meron. Yun nga, spoken word. So, hindi natin alam baka... Baka sumayaw na kami. Medyo ka. And in fairness kasi yung intensity nung kanina yung pagkakakanta mo, talagang parang wow, ang taray naman. Ramdam na ramdam, gusto naman manakit. Nadadala po kasi ako talaga pagka kumakanta. Usually. Yeah, congrats. Salamat po. Nag-resonate sa kanya. Thank you po. Thank you po. Ayaw aminin na sa akin. Ano tawag dito? And then yung second lang is, parang paano nagsimula pala yung talks about having a co-manager? Actually, parang... Tagal na yan. Opo, parang
way back pandemic pa. opo, na nag-uusap kami with our management, DPL, na how to mas palakihin pa yung reach namin, parang how to mas magkaroon kami ng mga, yung natatap na, yung mga hindi namin natatap na audience is matap namin. So parang, since good friends naman ng PPL Entertainment and Cornerstone, so isa talaga yun sa mga matagal na namin actually napapag-usapan and plan. And finally, nangyari na ngayon. Kaya maraming salamat po. Was it coming also from na parang, kasi parang maraming bago na pumapasok and yet may mga natatap silang market na hopefully you have reached before? Parang ganun ba yun? Or with what's happening in the industry, feeling nyo kailangan nyo ng extra parang power to help you out? Opo, of course, syempre, sa lakas ng OPM ngayon, grabe, sobrang dami ng artist talaga na mga nagsusulputan, mga bands, mga solo artists, mga P-pop. So, syempre gusto naming sumabay na meron din kaming mas malakas pang power na reach. So, yun yung purpose din talaga. Okay. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you.